Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan ay quick update lamang po tayo sa latest travel requirements na kailangan po nating ihanda kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas. And later on, mag-focus po tayo doon sa e-travel registration kasi marami pa rin po ang nagtatanong kung kailangan pa rin po mag-register sa e-travel bago umuwi po ng Pilipinas. And marami po ang nagko-comment na sila po ay nakapag-register sa e-travel pero pagdating naman po ng Pilipinas ay hindi po ito hinahanap sa immigration. Guys, there's a reason behind that at ipapaliwanag po natin yan on today's vlog ni Payong Kaibigan. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to follow me in my social media accounts dito po sa YouTube, sa Facebook page po natin, and even po sa TikTok para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. Okay? So let's proceed na po guys. So yung standard na travel documents na kailangan po natin ihanda pauwi ng Pilipinas, una po ay valid passport. Pangalawa po, dapat meron po tayong valid na visa. So yung visa po na yan, especially po para sa mga OFW, yung magbibigay po sa atin yan ay yung ating mga employer. Okay? Kung tayo po ay magbabakasyon lamang sa Pilipinas at babalik pa sa ating employer, dapat po meron tayong valid na exit re-entry visa. Kung tayo naman po ay mag-for good na sa Pilipinas, dapat yung i-issue po sa atin na visa ng ating employer ay final exit visa. And then, yung pangatlo, ay syempre dapat meron po tayong confirmed flight ticket. And then, syempre, yung pang-apat ay dapat makapag-register po tayo doon sa e-travel na website. Okay, so ulitin po natin, mas madali na lamang po ngayon, di ba, yung mga travel requirements pauwi ng Pilipinas. Valid passport, valid visa, ticket, and e-travel registration. Bakunado man po kayo or hindi, ay pwede na po tayong makauwi. Kasi hindi na po ngayon requirement, di ba, na ipakita pa sa airport yung ating mga vaccine certificate na iyan. Okay? At hindi na rin po requirement na kailangan po muna tayo magpa-PCR or swab test kapag tayo po ay unvaccinated or partially vaccinated. Okay? So regarding e-travel naman guys, yes, kailangan pa rin po natin mag-register sa e-travel before po tayo umuwi ng Pilipinas. Okay? And the earliest or yung pinakamaaga na pwede po tayo mag-register dito ay at least 3 days or 72 hours before our scheduled departure. Or pwede naman po kayo makapag-register 2 days or a day before your flight. Kung matatandaan po natin the purpose or the reason behind bakit po na-establish itong e-travel ay ito po yung replacement or kapalit ng mga manual forms, di ba, na fill up po natin, di ba, kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas or public abroad. Kung matatandaan po natin, meron po tayong fill upan na arrival card at binibigay po yan sa immigration. Ganon din po yung departure card. So yung pong mga manual forms na yon ay totally na phase out na po yon at ito na pong e-travel yung kapalit. So from manual, ginawa po nilang digital. So I don't know if meron po silang plano na tanggalin po itong e-travel. Pero as of now guys, kailangan pa rin po natin na mag-register dyan sa e-travel na yan. So para po makapag-register tayo sa e-travel at makapag-generate po ng QR code, kailangan po nating pumunta, diba, sa website. Kasi ito pong e-travel ay web-based application pa ito. Kaya hanapin po natin siya sa website, sa internet. Of course, sa inyong mga Google, i-type nyo po ang www.etravel.gov.ph or ilalagay ko rin po yung link niyan ng e-travel sa description box ng ating video or ipipin ko po sa comment section para hindi po kayo mapunta sa maling website. Okay? Hindi po ito mobile applications kagaya po ng DMW mobile app na kailangan po nating i-download sa Play Store or App Store. Ulitin ko, ito po ay web-based application at ang pag-register po dito ay libre. Wala po itong bayad, okay? At ang registration po neto ay per individual passenger. Kung kayo po ay traveling at pamilya po kayo, di ba? So kailangan pong mag-register individually, okay? Para naman po doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi na po ito hinahanap sa immigration pagdating po ng Pilipinas. So ang sagot po ng ating DICT dyan, nagkaroon po ng enhancement or improvement naman doon sa proseso, di ba? Kung saan na-interface na po nila yung ating mga data mula po doon sa e-travel registration papunta din naman po sa system doon sa ating Bureau of Immigration kung saan
pag ni-swipe po ng immigration officer yung ating passport, ay magre-reflect na po doon kung tayo po ay nakapag-register sa e-travel. So that's the reason behind bakit hindi na po nila hinahanap, 'di ba, yung ating mga QR code. Okay? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Just in case may mga questions kayo, reactions, comments, ay ilagay nyo lamang po yan sa ating comment section sa baba. Mag-iingat po tayo lagi. Always stay safe and God bless. Ready.